Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Ang galing! Palakpakan! Ang putang inang yan! Kakanta pa nga ako eh. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Oh, di ba? May warrant, 120,000 yung base, 12 counts of unjust vexation. Ano? Paano to, attorney? Ang iba't ibang klase ho ng pagmumukha ng isang kriminal. Merong side view sa right, merong side view sa left, at meron ding frontal na medyo malapit, at meron din ho na frontal na whole body kasama ang paa. Ayan ho, ang luxury life ni Norman, mga kahobre ko. Foging kalbo, parehas na tayo at parehas na tayo ni Asek Lacanilaw. Tandaan mo, ano nga ba pinagsasabi mo kay Asek? Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan unjust vexation, ganito Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust vexation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako. Ako po, lahat mo lang binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawarant. So, unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang general. umiyak. Tanga ka. Iyak. Meron hong dahilan yun. Pare. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! Wala talagang kadala-dala itong si Norman Mangusin o si FLM sapagkat sa araw na ito, oblo na naman siya. Nakalain mo yun, nasa hotel siya kumakain Kumakain. Naawa nga ako dun sa tao kasi umorder siya ng sopas pero ang dumating, posas. Tapos, sabi niya, kailangan niya ng merienda, no? Nagpapaserve siya ng merienda, pero ang dumating, Miranda rights. Asan ang rights doon? Merienda yung hinihingi ng tao. Miranda rights yung dumating na order. Pambihira naman. Court order pa yung lumabas, hindi yung order niya na pagkain. Ang galing, no? Ang galing. Paano niya ngayon kakainin niya? So, imbis na mapakamot na lang siya sa ulo, hindi niya na ginawa. Sapagkat ang gagawin niya, maghihimas na lang siya. Maghihimas siya ng rehas. 12 counts of unjust vexation. At lumalabas na 10,000 kada isang count ang kailangan niya pong i-provide para makapag-bail. Dahil ang suma total ng kanyang kailangan para makapag-bail ay 120,000. So 12 counts, ibig sabihin 10,000 kada count po yan. Tapos, magbe-bail out na sana siya dun sa kanyang pagkain. Ang problema, yung pang-bail niya ngayon ang kailangan niyang i-provide. Imbis na bail out sa pagkain, sa kanyang mga in-order, pang-bail ngayon ang kanyang aasikasuhin. Pambihira naman. Puro pahiyang inabot ni Norman Gusgusin, no? But well, kahit papano, kahit ano naman ang sabihin natin dito, kudos na rin sa ating mga kapulisan sapagkat kahit na sabihin natin na hindi naman ganun kalaki o yung kaso na yan, na pwede namang makapag-bail, mahalagang bagay na rin yan na maipakita na mayroon kahit papaano nangipin ng batas sa mga bagay na ganyan na dapat din naman bigyan ng katarungan. Bigyan ng hustisya, ipakita yung pangil. Kasi nga, itong si Norman Gusgusin ay isang uri ng tae sa lipunan
at hinuli ng mga kapulisan yung mga ganyang klaseng tae ng lipunan. At yun, nagkaharap na nga sila ni MG, ng asawa ni MG, at lumalabas pa na pabiktim pa itong si Norman Gusgusin. Kung ano sinasabi niya, keso pinahiya daw siya sa publiko, pinahiya siya sa buong mundo, o kung ano man, kahit sa solar system, pinahiya siya dahil daw sa system na wala daw, no, na hindi tama yung system na ginamit sa kanya. Kaya ang sabi niya, naunahan lang daw siya ni Makagago at hintayin daw ni Makagago yung kaso niya, yung kaso ni Makagago na ilalabas. Yun ang sabi niya, na mas malaki daw. Pero ano't ano man, talaga namang walang kadala-dala itong si Norman Gusgusin. Kapag nakakalaya yan dahil sa bail no, pansamantala na hindi siya dapat gumagawa ng mga katarantaduhan na kagaya niyan kung siya po ay pansamantalang nakakalaya dahil po sa bail. At kapag nalaman siguro yan, no, ng judge na naman na ganyan ang ginagawa niya, baka i-void, no? Baka maging invalid yung kanyang bail at mapawalang visa. So, suma total, pag nagkataon na naman, talagang matutuluyan siyang makulong. Ang sabi nga ni MG, tutuloy-tuloy niya raw yan at hindi titigilan hanggat hindi nakakamit ang hustisya ng mga taong kanyang niloko, nilapastangan, binaboy, binalahura, at winalangya. Walang yan naman talaga. Ano? Norman Gusgusin, masarap ba ang sopas o masarap ang posas? Okay ba yung merienda mo o yung Miranda rights na binasa sa'yo? Bail out ka na ba? O kailangan mong mag-bail sa kaso mo? Saan mo kukunin ngayon yan? May nalalaman ka pang patawag-tawag ka pa sa abogado mo. Malamang wala kang ibabayad sa abogado mo, kawawa naman. Yan ang napapala, no? Wala kang kadala-dala. Nung nakaraan na una kang hinuli noon pa, nakalive ka rin. Tapos ngayon, nakalive ka na naman. Yun nga lang pinagkaiba, lumalapang ka ngayon. At nahuli ka na naman ng kapulisan. Wala kang kadala-dala. Ang baho na ng record mo, ang baho pa ng mukha mo, kagaya ng sinasabi ni Makagago, ang pangit mo raw at nararapat daw sa'yo yan. You deserve it, sabi. Diba? Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan, kung sino man ang nagpapaniwala pa dito sa basura na ito, sa tae na yan, magising na po kayo sa katotohanan. Huwag nyo na pong hintayin na maging huli ang lahat, na makuha ang lahat sa inyo bago kayo maniwala at bago po kayong magbigay ng kung anumang halaga na mayroon po kayo. Ngayon pa lang, gamitin nyo po yung utak nyo. Hindi masamang magbigay, lalo na kung mayroon ka talagang puso sa pagbibigay. Pero gamitin din natin ang ating utak kung saan at kung kanino natin dapat ibigay ang ating pong mga tulong. Yun po yun. Para walang naloloko at walang manloloko na kagaya ni Norman Gusgusin. Hindi ba? Paano yan? Nasa oble na naman si Norman Gusgusin at mukhang makakapag-bail, no? Magbe-bail yata. Depende. Malalaman natin sa mga susunod kung ano ang masusunod na hakbangin ni Norman Gusgusin. Kung makakahakbang pa siya. Ano? Ang sarap ng sopas, no? Naging posas. Oy, hindi lang ang just vexation niya nga harapin mo. Buhay pa yung sa human trafficking mo. O ano pa? Pati yung pagsusuot mo ng uniforme ng pulis. Dali ka na naman. At marami pang mga OFW ang mukhang maghahabol sa'yo at magsasampa pa ng kaso sa'yo. Wala pa dyan yung kaso ni Manny ng pambabastos mo, pangwawalangya mo sa nanay ni Manny na si Mami D. Kaya ngayon, marami kang hihimasin na rehas ngayon. Kaya itong mga ganitong klaseng tao, wag napunin yung pamarisan. At kung ako sa'yo, Norman Gusgusin, FLM, magbago ka na. Baka ito na yung tamang pagkakataon. Kung makukulong ka ng tuluyan, makita mo ang sarili mo kung gaano ka basura, kung gaano kasama. Baka sakali na dumating sa iyo yung realization na lahat ng pinagagagawa mo sa social media, lahat ng ginawa mo sa mga tao, lalo na sa OFW, ay maling-mali at may karampatang katapat na dapat mong pagbayaran.